ating mundo, hindi natin tiyak ang mga maaaring mangyari. Hindi natin maraming katangian ng mga Pilipino na kailangan nating pagmalaki. Ngayon, sino sa inyo ang nais magbahagi ng mga katangian? Sir! Yes? Ranis. Isa sa mga nalalaman kong magandang katangian ng mga Pilipino ay ang pagbabayanihan. Yes, that is correct, Mr. Ranis. Ang pagbabayanihan ay kalimitang sinasagawa upang mapadali, mapagaan ang isang sitwasyon o gawain. Ngayon, may iba pa bang mga kasagutan? Sir! Bye, class. Goodbye and thank you, Mr. Evano. Ang kagay ko lang siguro, anak, hinana ng bagyo. Speaking of bagyo, nabalitaan ko kayo tungkol sa bagyo. Oo, nabalitaan ko yan kagabi lang, nakakabahala, no? Sa palagay ko isang malakas na hangin na babagsak yung bahay mo. Naku, dapat mag-ingat kayo. Nanood ka pa din ng balita. Oo, gagawin ko yun. Mag-ingat ka rin, ha? Pagkasalan lang natin na sana hindi na tumuli yung bagyo sa atin. Uy, James, tingnan mo yung lalaki. Parang nangyarapan siyang tumawid. Hindi siya nakakakita. Tara, tulungan natin. Kuya, kapit ka po sa braso ko. Tutulungan po kitang tumawid. Ako, ang pagiging matulungin ng mga Kailangan naman Pilipino. po, kuya. Tayong mga Okay na po Pilipino tayo. ay likas na mapagkawang gawa sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kapuspalad at hirap sa buhay. Paalala, nandito na po ako. O anak, kamusta? Kumain ka na ba? Hindi pa po, May. Sige, wait lang, pagluluto kita. Thank you, Ma. Lola, ano po yung ingin na yun? Ayun, inaayos ng papa mo ang bahay natin para sa paparating na bagyo. Natatakot ako. Sa palagay ko'y kahit anong ayos ng papa mo, ay natatangay pa rin ito ng hangin. Oo nga po, Lola. Tara po, manood na lang po tayo ng TV. Sige apo, buksan mo na lang yung TV natin. One nation, one united vision, the most trusted TV station. This is News in Action. I am Edward bringing the hottest and latest news in town. Sa ulo ng mga balita, paparating na bagyong Paeng. Mga kababayan, inaasahang lalakas pa ang binabantayan nating tropical depression bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Ngayong araw ay mag-ingat na sa mga pag-ulan dyan sa parteng Bicol Region. At dahil sa hanging amihan, ay maaaring tumaas rin ang alon dyan sa may parteng Camarines Norte. Mangyaring lumikas na ang mga pamilya o mamamayang nakatira malapit sa nasabing lugar. At iyon lamang ang mga balitang maihatid namin ngayong araw. Aming salamat. Lola, sa tingin ko po talaga kailangan natin mag-evacuate dahil luma itong bahay natin, no? Tama ka naman apo, kaya lang Anak, handa na ang pagkain. Sige po, Ma. Uy, pagkain! Pa! Anak, andyan ka na pala. Kain na tayo. Opo, Papa, pero napanood po namin yung balita ni Lola. Kailangan na daw po natin maglikas. Anak, inayos ko naman ang bahay natin, di ba? Pero, Papa, Anak, alam mo naman na wala na tayong pera para maglikas. At saka tingnan mo ang lola mo, mahihirapan na ma-stress lang siya lalo. pero Mama. Ikain mo na lang yan, anak. Gutom lang yan. Sige. Dumating ang araw ng pag-unos. Ang lumang bahay ni na James ay nagsimula ng masira at mawasak. Ito ang naging resulta ng hindi pakikinig ng kanyang mga magulang. Grabe, ang lakas ng ulan sa labas. Buti na lang, ligtas tayo dito, ma. Oo nga anak, salamat sa Diyos at pinapanatili niya tayong ligtas dito. Ma, kailangan mo po ba ng tulong? Oo anak, lalagyan nga ng kutsara at tinidor ang mga plato. Nakalimutan kong gawin eh. Sige ma. Sanding anak, tawagin mo na rin si Bunso at ang papa mo. Sige po, ma. Bunso! Bunso!
na daw. Tawag ka na mama. Sige, anak. Pa, kakain na daw po. Oo, sige anak. Say anak. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagiging makadiyos ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay likas na makadiyos. Tuwing may nangyayaring masaya ay hindi natin nakakalimutan na pasalamatan ang Panginoon Diyos. At kung sa kalungkutan naman ay hindi rin natin nakakalimutan na magdasal at maghingi ng tulong sa poong may kapal. Pagiging mapagmahal sa pamilya at pagiging positibo. Kilala ang mga Pilipino sa pagtatangi ng mga ito. Handa tayong isakripisyo ang lahat para sa pamilya. At kahit na tayo ay may hinaharap na problema, nagagawa pa din nating umiti. Hindi tayo sumusuko at bumabangon pa rin. Kumusta na kaya si James? Ano na kayang nangyari sa kanya? Sana ayos lang sila. Lumipas ang ilang mga araw pagkatapos ng bagyo, hindi nagsawang maghintay si Suzanne sa kanyang kaibigan na si James, kahit na ilang araw na siyang lumiban sa klase. Yung personalidad si Chris S. Valdez, umanggap siya ng International Children's Peace Prize noong 2007 sa pagkilala sa kabataan ng pakita ng pagkakang pagsawa. Miss Obusan? Maging personalidad ay si Roger Salvador. Isang konsisapan ng taga Jonas Isabela. Nagpasa siyang sakahan ang lumang pinala niya sa kanyang mga magulang pagkatapos na masukan sa isang bahay. Miss Agravante? Sa larangan ng singit, naging tapat sa kanya ng kapatid. Ito nga pala yung nakaraang message. Wala, thank you. Bali ng pagkakama ang kanyang mga James, ba't ka lang? Kamusta ka? Bakit nagaling ka pumasok? Isa lang tanong ko sa'yo. Kasi naman, pinag-aalala mo ako. Ano ba nangyari sa'yo? Marami, sobrang dami kong anak na. Nasa ospital yung lola ko. Wala kami tirahan, ganun kami pera. Hindi mo na kailangan pa magsalita. Nagplano ang mga mag-aaral na maghatid ng tulong kina James sa pamamagitan ng paghandog ng kahit magkanong salapi sa pangunguna ng kanilang presidente. Please take your books and answer task 1 on page 3. Goodbye and thank you, Mr. Edano. Hello, this is Doktora. Hello. Iyo, pwede ka nang bumalik dito. Magaling ng lola mo. Sige, Iyo. See you later. Thanks, ito para sa pamilya ko. Sana makatulong. Wala, thank you sa inyo ha. Sana tuloy ko ito. Thank you, James. Ako, thank you. Talaga ng score ko sa math, no? Tingnan mo, ang taas. Salamat talaga sa inyo, pati na kay Desi. Oo, laking tulong yan sa'yo. Sure talaga ako dito. Kung hindi, mapagsak ako nito. Ang pagsubok ay ang mga sitwasyon sa buhay ng isang tao kung saan nasusubukan ng mga kakayahan niyang malagpasan ang isang hindi karaniwang pangyayari. Ngunit kaya nga ba ng isang tao na malampasan ang lahat ng nag-iisa? Ang buhay ay maihahalin tulad natin sa isang tinapay. Hindi mo kayang makagawa nito kung ang meron ka lang ay harina. Hindi mo kayang gumawa nito kung ang meron ka lang ay asukal. At hindi mo kayang gawin ito kung ang meron ka lang ay tubig. Bilang isang Pilipino, masasabi ko na maihahalin tulad tayo sa tinapay. Sapagkat sa pamamagitan ng kaugalian nating pinagkaisa, tiyak na magkakaroon tayo ng isang masarap at matiwasay na kinabukasan.